Hello, 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 hello. Ready na? Oh, sige, okay, start na ako na. Ah, Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bernard Gomez, ang naatasan bilang speaker o magsasalita sa oras na ito. Ang tema na ating tatalakayin ay may kinalaman sa lahat na nakikinig, higit sa lahat ay sa mga kabataan. Ang tema natin sa araw na ito ay ang kabataan kontra droga. Bago tayo magsimula, samahan niyo muna ako sa maikling panalangin upang humingi tayo ng karunungan sa ating Panginoon at lubos tayong gabayan at maunawaan ang lahat ng ating mga papakinggan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, muli maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay mo na makapagsalita at makarinig ng mga kabataan na ito, Panginoon. Bigay mo po sa amin ng iyong karunungan, Panginoon, at lubos naming maunawaan at tulungan niyo po kami na may isa pamuhay ang lahat ng aming maririnig. Muli, maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kabataan kontra droga. Kasi hindi naman po lingid sa ating lahat na ang ating gobyerno ngayon ay talagang nagsisumigasig sila na labanan ang gantong uri ng bisyo na kung saan ay maraming nagsisimula sa bata, kabataan, mga magulang ang sinisira, pamilya ang sinisira nito. Kaya ang nagbigay ang ating gobyerno ng gantong aralin upang maging aware po tayo at magkaroon tayo ng kaalaman kung paano po natin ito paglalabanan o tatalo sa magantong gawain. Marami po kasi itong puntos, pero magbibigay lamang po ako ng isang puntos para ito ay ating maunawaan at nang sa gayon ay magkaroon tayo ng tamang pag-uugali at tamang tinatawag na tamang determinasyon kung paano ang ating mga sarili may iwas sa gantong uri ng bisyo. Honesty. Paano nga ba natin ma-describe ang honesty? O paano ba natin maisa sa larawan ang salitang katapatan? Marami kasing ibig sabihin ng honesty. Sa pagiging tapat, magbibigay ako ng 4 na katangian na kung saan makikita ito sa taong tapat. Number 1, yung pagiging sincerity o pagiging totoo. Opo, kasi bagamat talagang mahirap, pero ang ang honesty po kasi dapat sa lahat ng bagay o sa lahat ng mga pagkakataon na kung saan nakikita sa iyo yung sinseridad mo, ano man ang iyong naisin o gawin o mga bagay-bagay na gustong magawa sa buhay, dapat sincere ka rito. Pangalawa, trust o mapagkakatiwalaan. Opo, talagang sa pagiging honest, may kita mo rito yung katangian ng pagiging mapagkakatiwalaan. Kasi yung tiwala po kasi ng tao, talagang hindi naman po ito basta-basta. Kaya pagka pinagkatiwalaan ka ng tao at nakitang ikaw ay tapat at ikaw ay honest sa iyong sarili, kaya pagkakatiwalaan kanila. Ikatlo po, commitment. Kasi ang pakikipagkasundo sa isang bagay
sagrado ito, lalo na pagdating doon sa mga commitment na may kasulatan. Hindi ka po pwedeng magbago ang isip mo, hindi mo pwedeng bawiin, kaya may mga legal ano po tayo. Kaya sa pagiging tapat, makikita mo ang pagiging katangian ng committed siya sa lahat ng bagay na kanyang ipakikipagkasundo. Ikaapat, yung reliability o mapangahawakan o maaasahan. Lahat ng sasabihin mo ipawang katotohanan lamang. Kaya yung mga tao na nasa paligid mo alam nila na lahat ng maririnig nila sa iyo at lahat ng mga bagay na kailangan nilang malaman sa iyo yan pupunta, dahil alam nila na lahat ng yung sasabihin ay mapangahawakan nila. Marami rin naman po ang nagsasabi na ang pagiging honest daw po o ang pagiging tapat, ito po ay isang desisyon sa sarili. Desisyon na kung saan hindi pwedeng makialam ang iba, kundi ikaw lamang sa iyong sarili. Dapat magkaroon ka ng determinasyon sa iyong sarili na ang desisyon mo hindi magsinungaling. Opo, kasi ang pagiging sinungaling o pagsisinungaling ay isang kagawian na kung saan hindi po talaga kaaya-aya sa mata ng tao, sa mata ng batas, at lalong-lalo na po sa mata ng Diyos. Kaya dapat po magdesisyon ka na hindi ka na magsisinungaling. Pangalawa, hindi magnakaw. Opo, kasi yung paminsan kasi hindi tayo nagiging tapat kasi mas nagkakaroon tayo ng intensyon o nagkakaroon tayo ng ugali na kung saan kahit hindi sa atin gusto nating angkinin. Kaya ang pagiging honest ay ang pagkakaroon ng desisyon sa sarili na hindi ka magnakaw. Pangatlo, hindi mandaya. Opo, kasi ang pagiging madaya po kasi talaga yan. Ibig sabihin po niyan, hindi ka po nagiging tapat. O dapat hindi ka marunong manlamang sa kapwa mo. Yan po yung mga definition, mga sinalarawan ng honesty. Sabi nga po ng iba, dapat maging honest ka sa sarili mo. Dapat maging honest ka sa sarili mo at dapat maging honest ka sa iba, higit sa lahat sa Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon. Maging tapat ka. Meron na tayong kasabihan na laging nakikita, o kahit saan po natin makita ito, kahit sa mga establishmento, sa mga ng gobyerno, yung sinabi ni Benjamin Franklin, honesty is the best policy. Opo, ito po kasi yung ito yung isang sinalarawan ng pagiging honest. Dapat maging totoo ka sa sarili. Tapos kung naalala niyo po yung isang karakter na kung saan si Pinocchio, na sa kada magsisinungaling po siya, lumalaki po yung ilong niya. Yun po yung nagagawa ng pagiging hindi tapat. Darating ang panahon na hindi man ngayon malalantad yung kasinungalingan o pagkukunwari o paglalamang mo sa kapwa mo, sa sarili mo, talagang lalabas at lalabas yan. Kaya sinalarawan yung ilong ni Pinocchio na nakikita talaga, humahaba talaga. At paminsan, akala lang natin na yung pagsisinungaling natin baliwala, pero hindi po natin namamalayan na yung pagsisinungaling natin yung ugali natin lagi na lang tayo nagsisinungaling, at paminsan hindi na rin natin alam kung tama kailan tayo magsasabi ng totoo. At ang mahirap po rito sa pagsisinungaling yung tipong nagkakamali ka na rin kasi hindi mo na alam kung ano yung pinagsasabi mo. Paminsan nasabi mo rito sa isa at nasabi mo rito sa kung saan lugar, kung kailan,
At yun na rin yung pinapaniwalaan mo sa sarili mo. Alam niyo po, ang pagiging matapat, kinagigiliwan po talaga yan ng lahat. Kinagigiliwan ng kaibigan, maraming pamilya, maraming nagmamahal. Pero higit po doon kasi mas kinagigiliwan ng Panginoon, ng ating Panginoon yung taong honest o yung taong matapat. Kaya sa kanyang salita sa Biblia, na salita ng ating Panginoon, matatagpuan natin sa Mateo 5:8. Nakasaad dito, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Opo, kasi ang pagiging tapat sa sarili, tapat sa iba, ibig sabihin, malinis ang puso mo. Kaya pinagpala ka, ang sabi sa salita ng Diyos. Pero yung mga patuloy sa gumagawa ng kasinungalingan, hindi tapat sa sarili, hindi tapat sa kapwa, ang sabi sa Kawikaan 11:3, ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Ayun po yung napapala. Paminsan hindi natin alam yung kung ano na yung sinasabi natin, kung tayo sa sarili na rin natin lalabas at mahuhuli po tayo sa sarili nating bibig. Paminsan ito po kasi ang totoo, kapag po tayo ay nagsasabi ng katotohanan, honest tayo sa kapwa, honest tayo sa sarili mo, wala po tayong tinatago, wala po tayong dapat alalahanin. Kasi alam naman po natin sa sarili natin na hindi tayo magkakamali kasi tayo po ay tapat at honest. Pero paminsan pagka yung gumagawa ka lang ng salita, hindi mo na talagang darating magkakamali ka. Ang sabi pa nga dito sa ating tatalakayin, huwag kang magsasabi ng kasinungalingan sa taong nagbibigay sa iyo ng tiwala. At huwag mo rin daw pagkakatiwalaan yung taong hindi nagsasabi sa iyo ng tapat. Mas maunawaan natin kung bakit ang tao, kung bakit tayong mga nilalang nakakaranas ng mga ganitong uri ng pag-uugali, balik tanawan po natin yung nangyari nung kapanahunan ng ating mga unang magulang o unang ninuno na si Eva at Adan. Babalangkasin po natin ito para po mas lubos natin maunawa at makakuha tayo ng idea para alam natin kung paano pumapasok ang kasalanan sa tao at maiwasan natin ito. Ito ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 3 verse 1 to 13. Babasahin ko lang po ng mabilisan para po pero kung meron po kayong Biblia, i-take note po ito at basahin nyo rin po sa inyong bahay. Verse 1 ng Genesis chapter 3. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, nihihipuin ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Verse 4. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bungan yon, ay magkakaunawa kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Verse 6. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae
at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya tumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga daon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Verse 8. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh. Kaya't sila'y nagtago sa puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halaman. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," sagot ng lalaki. Verse 11. Nagtanong muli ang Diyos, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" Verse 12. "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. Verse 13. "Bakit mo ginawa ang bagay na iyon?" tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. "Mangyari po, nilinlang ako ng ahas, kaya natuksong kumain," sagot naman ito. Makikita po natin sa mga talata na ating binasa kung paano po nagkasala ang tao. Yung una at ikalawang verse sa ating binasa, doon po nagsimula yung tinatawag nating kasinungalingan na ginamit ng ahas. Tinanong niya kasi yung babae rito na, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain yan? Ang sabi naman ng babae, maaari namin kainin lahat ng bunga ng puno, pero wag yung bunga na yon kasi pag kinain daw namin yon o hindi po, kami mamamatay. Yun po yung unang kasinungalingan na na pumasok sa tao, kaya nagkaroon ng kasalanan. Kaya hanggang ngayon, dala-dala natin yung mga kasalanan na yan. Pumasok ang temptation, verse 3, nung sinabi niyang, hindi totoo yan, sabi ng ahas sa babae. Kasi pag kinain niyo yan, sabi niya, magiging para kayong Diyos at malalaman ninyo ang mabuti sa masama. Yun yung ginamit ng ahas na mga kataga upang malinlang ng babae at sa kahinaan ng babae at sa tulad ng mga pangako, sinabi ng ahas na magiging Diyos ka. Kamisan kasi tayong mga tao sa paghahangad natin ng mga bagay na dapat hindi naman talaga sa atin. Doon nagkakaroon ang ugali natin na kung saan hindi na tayo nagiging honest kasi hindi tayo nakukontento at nagkakaroon tayo ng mga sa puso natin mas higit na gusto natin na makuha yung bagay na alam naman natin hindi para sa atin. Kaya natukso yung mga ating mga ninuno. At ano ang nangyari? Nagkaroon tayo ng pagkaunawa at nalaman natin ang totoo at mali. Ngayon, paano natin ma-improve ang ating sarili na magkaroon tayo ng katapatan o maging tapat tayo o maging honest tayo sa ating sarili, sa ating kapwa, sa lahat, higit sa lahat sa ating Panginoon. Magbibigay ako ng mga puntos na kung saan ito ay makakatulong para ang pagiging tapat natin mas makayanan natin dito ng lubos sa ating mga buhay. Number 1, syempre, makisalamuha ka sa mga taong kagaya mo na may pagpapahalaga sa sarili. O ang pagiging honest po kasi dapat ito yung mga tao na nagpapahalaga sa kanilang sarili. Ayaw nilang magkamali o ayaw nilang makasakit o ayaw nilang manlamang, ayaw nilang manloko, kaya pinapahalaga nila yung sarili. Kaya ang unang-unang puntos para ma-develop natin yung kaugalian
sa atin na tayo ay maging tapat, dapat pinipili natin yung mga tao na ating pinakakasalamuha. Makisalamuha lang tayo dun sa mga taong kagaya natin na nagpapahalaga sa ating mga sarili. Pangalawa, pwede rin nating isulat yung mga bagay na mas mahalaga para sa atin. Bagay man ito o mga naisin natin, nais natin, dapat isulat natin to para pag dumarating tayo doon sa punto na natitempt tayo na gumawa o magnasa sa mga bagay na hindi naman sa atin, makikita natin hindi pala ito nakasulat sa aking listahan, hindi ko ito gagawin. Kasi makakatulong ito para maging tapat tayo sa lahat. At ang pangatlo, dapat maging aware tayo o mag-ingat tayo sa lahat ng sitwasyon at magpakatatag tayo kasi sa tulong ng pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, ito yung magbibigay sa atin ng gabay at mag-iingat para ang pag-uugali natin na noon na hindi tayo tapat ay maging tapat, kasi ito po ang makakasira at makakabawas ng ating mga moral. Sabi nila, honesty, dapat tanggapin mo kung sino ka. Wag yung kung ano yung meron ka, kung ano yung pagkatao mo, yun lang yung sa'yo. Wag kang mag-iinggit. Kaya wag mo ikukumpara yung sarili mo sa iba para maging tapat ka sa sarili mo at para maging tapat ka rin sa iba. Magkaroon ka ng kasiyahan kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon at makisalamuha ka sa mga taong alam mong makakapulot ka ng kabutihan. Lumayo ka dun sa mga dating alam mo na pagdating ng panahon iiwan ka nila dahil sa isang banda naisama ka na nila na noon na gumawa ng mga bagay na liko o mali sa iyong paningin. Kaya sa araw na ito po muna ating magiging topic, ang honesty. Nawa sa ating mga pinag-aralan ay magkaroon, nasain natin na magkaroon ng mga katangian ng pagiging tapat at magkaroon tayo ng sinseridad, tiwala, commitment, at sa lahat ng panahon tayo ay maaasahan at mapagkakatiwalaan. Yun lamang po at magandang araw po muli sa inyo lahat.